Okay, isang mapagpalang araw ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Palagi kong sinasabi, nandito tayo sa Kuwait para hindi na ninyo ako hanapin. Maraming nagsasabi na magpapagawa sa akin ng baril. So hindi po pwede. Ako yung nagtuturo lang dito sa YouTube. Okay, at maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa katunayan, tayo ay 26,303 na po tayong mga patuloy na sumusuportas ng ating YouTube channel, at maraming salamat sa hindi nag-skip ng mga ads sapagkat maaaring makabili na tayo ng magandang medyo maayos na camera. Hindi ka mukha nitong cellphone ko, marami nagrereklamo hindi maganda yung ano ko. At hindi ako nag-i-edit sapagkat wala akong time, pangit yung ating camera, wala akong taga-edit sapagkat yung aking shoota na si edit ay break na ako. Joke. Okay, ayan. Gusto ko lang pagbigyan yung isang kahilingan ng ating taga-subaybay, ating supporter na si Jim Mansayangan. Shoutout sa iyo, Jim Mansayangan. Ang sabi niya ay, pwede po bang i-demonstrate ninyo yung quick draw gamit naman yung striker katulad ng Glock, sisi, na baril. Ibig sabihin yung walang hammerless. So ito, pagbibigyan natin siya, at maraming salamat do sa mga nanood ng quick draw from the bag na pinotakti ng mga buzzer. Okay, at nagamit ko yung pistol at saka yung revolver. So sa mga buzzer, wala akong time sa inyo. Talagang pinanganak na kayong buzzer eh. Ganyan na talaga kayo. Hindi magandang pelikula pag walang kontrabida. Okay. At ang masasabi ko lamang, hindi ako nagpo-promote ng mga bag. Kung ano ang gusto ninyong bag, kung saan kayo komportable, ang importante, yung mga bag na gagamitin ninyo, medyo matibay naman. Huwag naman yung sandbag. Okay, medyo matibay. Dahil paglalagyan ninyo ng baril yan, dapat medyo matibay na bag. At saka, kung may nagsasabi na Velcro, yung Velcro, okay, walang problema. May nagsabi na mas maganda yung nakasukbit sa baril, bahala kayong mahuli. Bawal po ang dapat naka-concealed weapon. Pag yan ay pabukol-bukol sa bayawang ninyo at hindi, kayo ay isang ordinaryong mamamayan lang, hindi naman kayo enforcer, magkakaproblema kayo dyan. So, hindi ko tinuturo yun. Bahala kayo. At may nagsasabi na may bag daw na may holster. Hindi po pwede yung sa tekniko yung may bag na maka-holster dahil mapapanood ninyo, talaga hindi pa pwede yun. Pure bag lang, at saka dapat kabisado lang ninyo yung bag. Yun lamang po. So, bago ninyo panoorin yung aking videos, meron lang kaming isang katuwaan ni John Saibert. Maraming salamat kay John Saibert sapagkat siya nag-video ng ating siyang ginawa natin videographer ngayon. At please subscribe din yung kanyang YouTube channel, John Saibert. Mix po yan. Nagtuturo din siya ng about firing dahil siya isang senior firearms instructor dito sa aming kumpanyang dito sa Mayadin Shooting Range. Okay, so ayan, panoorin ninyo at meron lang kaming kaunting katawaan bago ninyo mapanood yung aking ginawang video, at maraming salamat sa inyo. Please watch. So itong baril na to, pinalitan natin ng rear sight. Testingin natin kung maayos ba yung pagkakabit ng rear sight, kung nasa center ba, at puputulin natin yung target na nando sa 7 meters. Okay, tingnan natin. Tumama naman tayo. Ayan. Tumama dito yung bala, pero dahil kubkub yung nakakubkub yung ano na ganyan, nakakubkub. So dito tumama yung bala. Yan, makikita natin yung guhit. So ayos, tumatama pa naman yung baril, at medyo maayos pa yung pulso ko kahit wala tayong practice. So subukan naman natin si John Saibert. Isa rin siyang firearms instructor dito. Ayan. Si John Saibert, wala pang kapalag-palag ang kamay niyan.
Please subscribe din yung kanyang YouTube channel na Jun sa Hybert. Yan, medyo bata-bata pa yan. Kaya maganda, tuwid na tuwid ang pulso niyan. Ayun, tumama po. Katunayan na ang mga firearms instructor dito, ang mga firearms instructor dito, ayan o, nadaluhan ni John. Ayan o, ito yung sa akin, ito yung kanya. Ito yung sa akin, ito yung kanya. So, ayan, patunay lamang po, walang cut yan. Na ang mga instructor dito ay hindi pumapalya. Ginagawa po namin yan pag nagrereklamo ang mga customer na wala daw sa zero yung mga baril namin. Kaya kinakailangan tumama kami sa isang bala lang. Okay. Oh, Jun Hybert, ano masasabi mo sa yung bilang firearms instructor? Ayan, ang pagkat itong target na ito ay hindi basta-basta, no? Kung medyo manginig ang iyong mga kamay. Dito talaga at siyempre ang sight alignment. Ang pagkalabit, yun ang importante. The heart of shooting is yung pagkalabit po natin. So, maraming salamat sa inyong panunood at sa pag-subscribe at pagsuporta sa channel ng aking talagang batikan na. Kumbaga, siya po ay isang na po ito, super senior. Ayan, super senior kasi almost 20 years na po siya rito sa shooting range. At ako na may 10 years pa lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, thank you. Magandang araw sa inyo mga ka-shooter. Sa magpanik kayo ng mundo, tanghali, umaga, gabi, madaling araw, anumang oras dyan. Isang magandang araw ang batik sa inyo. At ito ang ating Pinifirearms instructor na gunsmith din naman. Masalamat tayo kay Jun sa Hybert na siyang kumukuha ngayon ng video ngayon. Please subscribe din yung kanyang YouTube channel, Jun sa Hybert. At Pinoy Firearms Instructor ngayon. Dahil sa marami ang nag-view ng aking quick draw from the bag gamit ang pistol, may request din ng revolver na pagbigyan natin. Ngayon ang request naman ay ang gamit ay striker. Ibig sabihin yung walang hammer. So ang gamit ko ngayon, papakita ko lang sa inyo ngayon, ay isang Glock. Check natin kung may bala. Okay, wala naman. Hammer down. So ito naman ang gamit natin ngayon. Isang Glock. So wala itong hammer, striker lang. Dahil ito ay hindi natin alam. Pag walang hammer, hindi natin alam kung may bala o wala. So kung may chamber o wala, chamber load. So ito ang gagamitin natin ngayon. So ipapaliwanag ko lang sa inyo na kasi may nagsasabi na mas maganda daw gamitin yung belt bag na may holster. Hindi po natin po pwedeng gamitin yung belt bag na may holster dito sa aking technique sapagkat igagrab natin ang ating barrel dito sa slide. Okay, maanawanin nyo sa slide. Kung nasa holster yan, hindi ninyo mahawakan yan sa slide. Dahil ang quick draw ko, ito disclaimer sa ibang may mga ibang technique. Ito ay technique ko. Kasi ang technique ko ay kukunin mo ang barrel dito sa slide, saka mo ngayon iloload, sabay putok. So kung may holster yan, hindi pa pwede. Ang sabi naman ng iba, dapat daw naka-velcro yung bag. Wala tayong problema sa bag. Sabi ng iba, pang left hand draw yung bag ko. Maraming comment. Walang problema sa bag. Huwag lamang yung sandbag, baka mapunit. So basta pili kayo ng matibay na bag. Ang pinakang key dito sa technique na ito ay pili lang kayo ng medyo matibay na bag. Huwag naman yung bag na madaling masira. So kasi pati yung bag ko napupuna eh. Hindi daw maganda yung bag eh. Kung dito ako nasanay, sa bag na ito, walang problema. Kung masanay kayo sa bag, kasi hindi ako magsasabi sa inyo kung anong bag ang pwede ninyo gamitin. As long as yung bag ay kabisado ninyong gamitin, alam ninyong pagbukas ng zipper, alam niyo kung nasan yung baril, alam niyo yung posisyon ng baril. So, ganun lang yun. At wala tayong pinagtatalunan doon. Ang pinag-uusapan dito ay quick draw. So, subukan muna natin ng wala mo ng bala. Walang pinag-iba ito sa
sa paggamit ng pistol. Ang magkagandahan lang dito sa striker, walang hammer. So, less ang pagsabit ng baril. Mas magandang i-retrieve dahil wala siyang hammer. So, hindi siya sasabit. So, ang isa pa, ang disadvantage lang nito, hindi natin alam kung naka-chamber load dahil nga walang hammer. Hindi natin alam kung nakangangaw yung hammer. Hindi natin nakikita. So, kaya ang lagi kong ginagawa at advice ko ay condition 2, magazine inside but no chamber load. Magazine in, no chamber load. So yun ang wala akong pakialam doon sa nagsasabi na mas maganda yung may chamber load. Kung yan ang nakasanayan ninyo, wala tayong maano. Kasi hindi ko tinuturo yan dahil nga minsan pag naka-safety on, minsan natatanggal yung pagka-safe niyan pag nagagalaw yung bag. Yung naka-half-cock naman, minsan nagmamalfunction, nakakalapit din, pumuputok din. So, wala kung iba kung anong kondisyon ang gusto niyo gamitin ng baril. Ang baril ang kondisyon niyo. So, basta sa akin, itong topic na ito ay condition 2. So, subukan natin muna ng walang bala, slow motion. Katulad din yan, kung kayo ay strong hand ninyo ay kanan, dapat kanan din ang ipambubukas ninyo ng zipper. Bakit kanyo? At dapat kabisado ninyo kung nasaan yung zipper. Alam ninyo, kaya nga hindi ako nagre-recommend ng bag. Kung ano yung bag na komportable kayo, yun ang gamitin ninyo. Ang importante dito kung paano ninyo i-retrieve yung baril at paano ninyo ipuputok ng mabilis. So, kung kayo ay strong hand ang gamit ninyo pumutok, strong hand ang magbubukas ng zipper, weak hand ang kukuha ng baril, hawak sa grip, sa slide, pagkatapos paghawak sa grip, sabay tutok, sabay load at sabay putok. Yun ang tinatawag na quick draw. Walang bala, pero pinuputok natin na simbilis ng may chamber load. Okay? Dahil yung pagkuha pa lang ng baril, maglo-load na tayo. So ganito, ulitin ko lang. Ito. Diba? O pag sinabing ready, pagbukas ninyo, sorry, ulitin ko ha. Kasi naano ko sa camera, dito ako harap. Para ano, yan, doon ako harap sa target. Dito tayo ang target natin. So pag sabi ng ready, pagbukas nito, buhang baril, sabay putok na. Okay. Kung malapit kung close ang puputukan ninyo, pwede na ninyo putukan ng strong hand. Dahil malapit na, bilisan na. Pero kung medyo may pagkakataon pa kayong gamitan ninyo ng freestyle na dalawang kamay, pwede yun. Pero kung malapit na, pagkasan ninyo, putok na yan, didiretso na yan. So, subukan naman natin lagyan na natin ng bala. Papaalaga na rin sila ng manting. Gano'n na rin mga manting doon. Para tayo dito. Biglang wala kong dalang magazine. Cut muna. Ikat muna natin. Ito na yung ating magazine. Wala natin 1, 2, 3, 4. Okay, meron siya 5 bala. So, condition 2, inserted magazine, no chamber load. Firearms on the bag. So, kakabisaduhin natin kung ano ang posisyon ng baril. Sapagkat siya tayo kukunin natin ang paganyan at iloload natin. Ang maglo-load na rin yan ay itong ating stringan. So, ganito na ang ating final na to. So, kabisado natin yung zipper kung paano pagbukas. Kamukha na sinabi ko, pagka naka-red alert na yung paligid natin, nakakaramdam tayo ng trips, dapat nandito na yung baril, yung ating kamay. Kung tayo ay nakakaramdam ng trips. So, ayun ang ating target. Dito tayo harap. Okay, gagawin ko ito ng puputok ako ng double tap tapos magniniling ako. Okay? Ito lang. Ito na. Ito. Wala pa pala tayong Ito. Pero ka na. Ka na. Okay? Pagka tayo nakaramdam ng trip, at yung may halimbawa may trip tayo, may umano sa atin, may assailant,
ganito. Ready? Okay. So, tingnan natin yung target kung tuwama tayo. Bagat wala tayong practice. Retrieve natin yung ano. Okay, ayan yung tama natin dito at saka dito. So, ito yung unang putok natin. Ito yung padalawang putok natin. So, ito pala yung ito yung ano natin, ito yung double tap natin at ito yung kneeling natin. So, ayan. Ganun lang ka simple kadali. At lagi kong sinasabi para medyo bumilis pa dahil wala rin akong practice, wala akong ano, ngayon ko lang sinubok yan. So, ang key talaga dito ay practice. Yung mga nagbabas dyan na kung siya mabagal daw, gano'n, practice lang para ano, at more safety. Hindi ako nagtuturo talaga ng with chamber load kasi as a firearms instructor gusto ko yung mas safe at gusto ko rin yung mabilis na safe. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe YouTube channel ni Jun Hybert at Pinoy Firearms Instructor. Okay. So ayan, maraming salamat sa mga nanood ng aking videos at kung ito ay nagustuhan ninyo, please like and share and subscribe my YouTube channel Pinoy Firearms Instructor at yung YouTube channel din ng aking kaibigan na si Jun Hybert. At kung nagustuhan ninyo itong aking video at gusto ninyong gawin, advice ko sa inyo, practicein ninyo. Hindi ito basta-basta ginagawa ng walang practice sapagkat mararatil kayo. Mararatil kayo pagka wala kayong practice. Dahil ang dapat dito ay praktisado kayo, mayroon kayong muscle memory. Alam niyo yung muscle memory? Hindi na niyo pinag-iisipan yun. At kumbaga automatic nang gagalaw yung inyong mga muscle pag dumating yung mga sitwasyon na ganitong kagipitan. Hindi na ninyo iisipin. Mawawala yung kaba ninyo, mawawala yung ano ninyo. Alam na ninyong gagawin. Kumbaga kahit nakapikit kayo dahil nga may muscle memory. Yun ang ibig ko sabihin. Alam na ninyo ang galaw ninyo. Napatunayan ko na yan. Napatunayan ko na yan sa aking sarili. Naikwento ko na to. Dati akong nung kabataan ko pa, panahon ng martial law, bawal ang baril. Naglalaro ako ng mga karate, kapanahon na ni Bruce Lee. Idol ko yan. So, pagkatapos niyan, mahigit ng 40 years na kung wala akong, sa pelikula ko na lang napapanood yung mga karate na yan, wala akong practice. Pero dumating ang pagkakataon na sa Saudi ay ako'y sinaksak. May hawak siyang patalim. Pero dahil yung muscle memory nandito sa katawan ko, naiwasan ko yung unday na saksak sa akin. Dahil nga, napatunayan ko na yung muscle memory ay gumana sa akin. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi yan ginagawa ng walang practice. So, practicein ninyo at mag-ingat kayo. Dapat alam din ninyo ang batas ng self-defense. Hindi yung basta kayo bubunot, basta kayo puputok. Hindi ninyo. Alamin muna ninyo ang batas ng self-defense para hindi kayo. Gusto ko pang idagdag yung isa ko pang karanasan na ang baril ay hindi para pumatay kundi para maiwasan mo ang krimen. Ito. Ako ay papasok sa isang restaurant dahil meron ako dong kliyente na kakatagpuin. Papasok pa lang ako, may lumabas na isang tao, lasing. Yung pala, may naging katrubol sa loob ng restaurant. So, sinugod niya ako. Nagtaka ako. So, umatras ako, pumunta ako doon sa kabila ng kotse. Ng aking kotse. Pumunta ako sa kabila. Sabi ko, bakit? Dinuduro niya ako. Minumura niya ako. So, sabi ko doon sa kasama niya, hawakan ninyo, may baril ako. So, pinakita ko na yung baril ko. Hawakan ninyo, baka mabaril ko yan. May baril ako. So, nagulat din yung taon lasing. So, nung nakita niyang may baril ako, pero hindi ko siya pinutukan. Bakit? Hindi pa naman nanganganib yung buhay ko .
Wala pa naman eh. Naka-atras naman ako eh. So kung may pagkakataon kayong umiwas, iiwas kayo. Pero kung gipit na talaga at wala na kayong mapupuntahan pa, o yung baga self-defense na yon. So, nung nakita niyang may baril ako, so huminto siya. Kumbaga lumayo siya. So, pumasok na ako sa restaurant. Kilala naman ako ng restaurant. Alam naman niya na may firearms ako. Allowed naman. So, alam mo bang nung nasa restaurant ako, dumating yung taong sumugod sa akin. May dala pang isang case na beer. Nakipag-inuman sa akin. At lumuluhod. Humihingi ng tawad. Nagkamali daw siya. Ay, binaril ko kagad yun. So, ingat kayo. Hindi ka kagad basta-basta kayo puputok ng wala. Kawawa naman yung mapapatay ninyo. At saka lalagay tayo sa malaking problema. So, yun lang ang mga karanasan ko na gusto kong i-share sa inyo para makaiwas kayo. Kasi, kung kayo ay gun owner, ay responsible kayo. Yung dapat maging responsible gun owner kayo. At hindi tayo basta-basta nang babas. Okay. Maraming salamat sa mga baser ko. Thank you very much. At sana marami pang videos ang mapanood ninyo sa akin. Thank you.